Sarap. Sarap maramdaman ang presence ng ating Panginoon. Amen. At bago po tayo umapo, ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi po sa Efeso 3:20, sabi po dito, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa Hebrews 3:4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, pwede na po tayong umupo. Okay. So, ang title po natin sa umagang ito ay pinamagatang We Desperately Need God. So, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Agree po ba tayo? Amen. Mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos na hindi perfecto. Di po ba? Marami po tayong kahinaan. Ang ating pag-iisip ay limitado lamang. Yung kakayahan natin, yung abilidad natin. Hindi tayo perfecto. Hindi natin kayang gawin ang lahat. Kaya nga, ang Diyos ay perfecto. Siya yung kailangan natin, na siya yung magbibigay ng anumang kakulangan natin. Tama po ba? Sabi nga doon sa kinanta natin, we are weak, but He is our strength. Amen? So yun po mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Sa pamamagitan ng mga ating mga imperfectionists, pinapakita ng Diyos yung kanyang kagandahang loob sa atin. Tama po ba? Amen. Kasi, kung ginawa po tayong perpekto ng Diyos, hindi na natin kailangan ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Siya yung lumikha ng sa atin. Gusto ng Diyos tayo'y manatili sa kanyang presensya. Hindi tayo mabubuhay kung wala si Lord sa buhay natin. Siya yung nagbibigay ng kaligtasan, wala ng iba. Amen. Di po pa, pag ang tubig, walang isda, mananatiling tubig po yan, di po ba? Pero pag ang isda ay inalis mo sa tubig, mamamatay yung isda. Tama ba, Elder Andrew? Amen. Pag ang lupa ay mananatiling lupa yan, kahit walang halaman. Tama? Pero yung halaman, pag inalis mo sa lupa, mamamatay yung lupa, yung halaman. Amen. Ganon din po tayo mga kapatid. Pag wala ang Diyos, we are nothing. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Nakakalungkot mga kapatid. Tignan nyo, kunti lang po tayo. Hindi nila alam ang kahalagan ng paglilingkod sa Diyos. Na siya yung nagbibigay ng lahat sa atin. Amen. Sabi nga, di ba, sa gitna ng mga kapighatian, sa gitna ng pagsubok, still, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Siya ang nagbibigay ng kagalakan sa atin kahit may pagsubok po tayo. Walang ibang makakapagbigay yan kundi ang Diyos. Amen. O sa aming mga pinagdadaanan ngayon, medyo mabigat po, pero pinapakita ng Diyos na hindi niya kami pababayaan. Na siya yung kasama namin, siya yung maglalaban para sa amin. Ipaglalaban kami ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po nating isa-isip, isa-puso, na si Lord, siya yung everything sa buhay natin. Amen. Okay, may pag-aaralan po tayo mga kapatid, na bakit nga ba, may mga rason po tayo, may mga naisulat po ako dito. Sabi dyan,
there are many reasons why we desperately need God. Bakit nga ba? Ano ba yung mga rason? Bakit ba kailangan natin ang ating Panginoon? Number 1, He is the giver of eternal life. At sabi po sa John 17 verse 3, okay? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at ang sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Sino yung nag-iisang Diyos? Ating Panginoong Hesus. Nasabi dito na siyang nagbibigay ng buhay na walang wala yun. And next verse, John 6:68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So saan pa po tayo tatakbo? Diba? Wala nang iba kundi sa ating Panginoong Hesus dahil siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Amen. So mga kapatid, huwag mo nang isipin na lumayo ka pa sa Diyos. Huwag mo nang isipin na magtampo ka sa Diyos. Wala kang karapatan magtampo sa Diyos dahil alam ng Diyos ang bawat kailangan natin, kung ano yung sitwasyon natin. Amen. Ano pa mga kapatid? Mayroon pa po ba? Efeso 2:1-2, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Noon mga kapatid, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Normal lang po sa atin ang gumawa ng kasalanan. Normal lang po sa atin ang mandaya, ang magsinungaling. Pero ngayon, binuhay na po tayo mula sa patay. Yung Espiritu natin na patay ay binuhay na po ng Diyos upang magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Hallelujah! Ito yung napakabuti na ginawa ng Diyos sa atin, na sana dapat tayo mapunta sa impyerno pero hindi pumayag ang Diyos. Hallelujah! Kahit ito lang mga kapatid, isipin mo, yung dapat kahihitnan mo pero hindi pinapumayag ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ito lamang mga kapatid ay napakalaking pasasalamat na. Yung oras mo lang binigay ng Diyos sa atin, isang araw, hindi mo lang maibigay sa Panginoon. Paano mo sasabihin na seek ye first the kingdom of God? Hindi mo naman inuuna si Lord eh. Kaya nakakalungkot. Mahalin natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Hallelujah. Praises to your name, O God. Amen. Ano pa po? Number 2, He is the provider of everything we need. Naniniwala po ba tayo dito? Amen. Tayo'y sinilang sa mundong ito. Walang-wala po tayo. Pero ang Diyos, binigyan niya po tayo ng lakas, ng talino, ng mga abilidad upang magkaroon po tayo. Kaya lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Wag po tayong magmalaki. Ang ipagmalaki natin, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At kailanman, hindi nagkulang ang Panginoon. Yung mga kakulangan natin, siya yung nagpupuno. Amen po ba? Amen. Ano pong verse po natin dyan? Philippians 4:19.
at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang makayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. And another verse, Unang Korinto 10:26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. So napakaliwanag po, mga kapatid, na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Tayo ang kanyang mga anak, wala nang ibang tagapagmana kundi tayo. Tama po ba? Sino pa bang pamamanahan ng ating Panginoon kundi yung mga anak niya? At tayo po yun, mga kapatid. Dito lang sa lupa ay pinapanasa, tama ba? Na ng Panginoon yung kanyang ang mga pagpapala po sa atin. Amen. So yun po, mga kapatid, ilagay po natin sa isip natin na ang Diyos ang siyang ating great provider. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Okay, mabilis po tayo. Mabilis pa tayo, Elder Geraldine? Hindi naman. Okay, number 3, He is the source of the power of grace and mercy. Grabe, ano? Dapat, sabi po dito, ito yung grace and love ng Panginoon sa atin. Na dapat hindi po tayo, yung grace na to, hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng grace ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kaya binigyan niya tayo ng ganitong grasya. Itong biyaya na ito. Diba sinabi ko sa inyo kanina na hindi natin deserve ang ganitong kaligtasan dahil tayo makasalanan. Pero dahil sa grace ng Diyos sa atin, niligtas niya tayo. Pinakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal. Kaya siya nagkatawang tao para sa ating mga kasalanan. Kaya itong grace na ito, mga kapatid, itong biyaya na ito na galing sa Panginoon, i-embrace po natin ito, mga kapatid. Alagaan natin ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Huwag nating baliwalain. Kung may pagkakataon po tayo na binigay ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya, maglingkod po tayo. Gaya nung tinuro ko po nung Wednesday na we are called by God dahil alam ng Diyos na kaya natin. We are called by God dahil alam niya na competent po tayo na mga anak niya. Tama po ba? Kaya mga kapatid, pangalagaan natin kung anumang ministry, kung anumang kaloob ng Diyos sa atin. Dahil, sabi nga ng salita ng Diyos, ito'y pagsusulit natin sa Kanya. Ginampanan po ba natin yung pagtawag ng Diyos sa atin? Mabuti man o masama, sabi ng salita ng Diyos, ito'y ipagsusulit natin sa takdang panahon. Kaya, mga kapatid, may oras pa. Tama po ba? May pagkakataon pa na gawin po natin ang tama para sa Panginoon. Nagkulang ka man ngayon, pwede mo pa siyang ayusin. Amen. So yun po, mga kapatid. Ang sabi po dyan, Efeso, okay? 2:8, sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mo gustong maligtas, pero niligtas ka ng Panginoon. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. Grabe, ano? Pag nilagay natin sa ating mga puso, sinaisip natin
yung mga salita ng Diyos, grabe pala kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Grabe. Hindi natin ito matutumbasan kahit kailan. Pero sa pamamagitan ng ganito na pinapakita natin na tayo nagkakaisa, tayo sumasamba sa Diyos, tayo nagpupuri sa Kanya, nagkakaisa tayo na itaas ang Kanyang pangalan, pinapakita natin yung kaya natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ito'y tanggap na tanggap ng Diyos. Dahil alam niya kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. Hindi natin kailanman madadaya ang Diyos. Alam niya kahit sa kaibuturan ng puso mo, wala kang maitatago. Amen. Hallelujah. Ano pa? Titus 2:11-12. Sabi po dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Mga kapatid, kinahabagan na po tayo ng Panginoon, binigyan na po tayo ng kaligtasan. Huwag na natin balikan yung mga kasalanang ginawa natin noon nung tayo'y mga bulag pa. Sabi po dito, marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Ipakita po natin na tayo'y iba sa sanlibutan ito, na tayo ay pinili na banal ng ating Panginoon, na dapat ma-distinguish nila na ang anak ng Diyos ay iba sa mga anak ng sanlibutan. Tama po ba? Na magiging ilaw at asin po tayo sa kanila upang ang maparangalan sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus na siyang sumasa atin. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise us to your name, O God. Hallelujah! Ano pa po? Number 4 na po tayo, ang bilis. May nauunawaan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Number 4 po tayo. Ano po sabi po dyan? He allows us to partake in His righteousness. Okay, ang sabi po dito sa Jeremiah 9:24, kundi ang magmamapuri ay dito magmamapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob at katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, may righteousness po ang Panginoon. Tama po ba? Tayo rin, may katuwiran din po tayo. Tama? Pag minsan, may mga ini-invite po tayo, ang katuwiran nila, kasi maglalaba pa ako, walang isusuot. Diba? Lalo na pag araw ng pagsamba, may masigit daw silang gagawin kaysa pagsamba sa ating Panginoon. Pero, ano po ba yung katuwiran ng Diyos? Naunahin natin siya at ang kanyang katuwiran. Hindi yung katuwiran mo. Napakarami po nating katuwiran sa ating mga buhay. Pero ang gusto ng Diyos, yung katuwiran mo, ang katuwiran ng Diyos, ang siyang gawin natin at sundin natin. Dahil ito yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga dyan, sabi dyan He allows us to partake in His righteousness. Ang sabi din po sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So pag sinabi mong wala kang kasalanan, nagkasala ka na, di po ba? Dahil sabi ng Panginoon, walang matuwid kahit isa sa mundong ito.
Ang matuwid lamang ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo nagiging matuwid dahil sa Panginoon. Kaya tayo nagiging mabuti dahil sa ating Panginoon. Wala pong mabuti sa atin dito. Yung pagkalikha, di ba? Yung nature po natin ay andoon, prone po na magkasala. Pero dahil sa katuwiran ng Diyos, tayo nagiging mabuti. Amen. Napapartik po ng Panginoon yung kanyang katuwiran at kabutihan sa atin. Amen. Kaya nga, minsan, di ba, akala ko, di ba, dati yan, di ba, chismosa, dati yan, ganito. Pero ngayon, iba na siya ngayon. Dahil yung katuwiran ng Diyos na siya yung binibihis na niya sa kanyang pagkatao. Amen. Ang sarap, di po ba? Amen. At sabi din po sa Ecclesiastes 7:20, sabi po diyan, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, napaka self-explanatory na po yan. Alam na po natin na walang matuwid ni isa. Amen. Walang mabuti, walang gumawa ng mabuti. Okay, ano pa po? Number 5 na po tayo. And number 5, sabi po dyan, He freed us from slavery of sin. Anong verse po natin dyan sa Gawa 13:38-39? Kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay pinalaya na sa lahat ng bagay. Kung saan hindi kayo kayang aariing ganap sa kautusan ni Moises. Totoo ba mga kapatid na tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon? Dati po mga kapatid, tayo'y alipin ng mga kasalanan, tayo'y sunod-sunod kahit alam natin na ito'y kasalanan, tayo'y sumusunod dahil tayo ay slave. Alam niyo po ba ibig sabihin ng slave? Na kahit hindi mo gusto, dahil gusto ng amo mo, kailangan sumunod ka. Ganon din po tayo noon mga kapatid, tayo'y alipin ng mga kasalanan, hindi ka makatanggi kasi nga alipin ka. Kailangan sumunod ka dahil nga slave ka. Pero dahil sa kahabagan at kabutihan ng Diyos, yung pagka-slave natin sa kasalanan, pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya malaya na po tayong gumawa at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Grabe! At ang katuwiran ng Diyos na siya na yung sinusunod natin. Na siyang nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Amen! Kaya dapat malaya na po tayo. Di ba? Malaya na po tayong ngumuti. Di ba? Huwag na po tayong sumimangot. Alisin na po natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen! Kahit may problema, sige ngiti lang. Basta wag ngiting aso Amen. Yung ngiting totoo na nanggagaling sa ating puso. Amen. Hallelujah. So ngayon po, sa katuwiran na po ng Diyos, tayo sumusunod. Pangalawa, yung noon, ito yung nagpipigil sa atin sa bawat ginagawa natin. Yung mga pamahiin natin. Amen? Di po ba, mapamahiin po natin na yung mga magulang natin. Kaya't ito'y namana natin. Ano ba yung mga pamahiin natin? Na huwag kang kakanta pag ikaw ay nagluluto kasi madali kang mamalo. Yun maya sinasabi ng aking mga magulang noon. Huwag tayong magwawalis sa gabi kasi yung mga swerte lalabas. Diba? Huwag kang magsusuklay ng gabi dahil yung mga pero pag kalbo ka, di ba wala ka na wala si Pastor.
So ang dami, pag kumati daw yung iyong palad, ay, darating yung maraming pera, di po ba? O, basta ang dami. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, dahil wala na yung mga pabahiin na yan, dahil yung Diyos ay siyang Diyos na nagtatakda ng lahat. Amen. Siya yung nagbibigay ng pagpapala sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, baka ngayon mayroon ka pang superstitious belief, iwaksi mo na yan, mga kapatid. Wala na yan. Wala pong kaugnayan yan sa salita ng Diyos. Amen. So palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay. At sabi po sa Galatians 5:1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Malinaw po ba? Huwag na daw tayong magpasakop muli sa mga alipin ng kaaway. Amen. Sa alipin ng kasalanan, sa lahat ng mga bagay na hindi po ayon sa salita ng Panginoon. And Romans 6:18, at pagkatapos na mapalayat kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. So tayo'y alipin na paggawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi na po masama, hindi na po kasalanan. Di ba napakaganda? Amen. So salamat sa ating Panginoon. Sana po sa apat na ating tinakal sa umagang ito ay pumasok po sa ating puso't kaisipan.